Ito ipapakita ko sa inyo kung paano mag-aresto in kneeling position doon sa suspect na may panaksak or any kind of bladed weapon, no? At magpakilala ka bilang pulis at utusan siyang itapon ang hawak niyang panaksak. Pagkatapon, kunin ng yung kasama or ng backup, no? Pag naitapon, utusan siyang ibuka yung mga kamay, ibuka yung kamay at ipakita sa yung mga palad. Pagkakita ng mga palad, utusan siyang umikot, no? Umikot. Pagkaikot niya, panatilihing nakabuka ang kamay at kita mo yung palad at utusan siyang umupo. Pagkaupo niya, pagpatungin yung paa niya, no? Utusan siyang ipatong yung paa niya sa likod at upuan niya. Pag ganun na ang sitwasyon, pwede mo nang isoksok yung baril at utusan siyang ilagay sa likod ang kamay niya, no? Ilagay sa likod ang kamay niya. Pagkatapos, kunin yung handcuff at i-approach na siya. At pagka-approach, apakan yung paa na nakapatong sa isa niyang paa para malimit yung movement niya. Pagkatapos, ito pala, no, sa likod, kasi ang high risk ay nasa taas ng batok yung kamay, no? Nasa taas yung batok. Ito ay considered as not high risk. Pagtapos ay hawakan yung daliri niya na nagka-interlock, no? Yung fingers ay naka-interlock, no? Hawakan at ilagay yung handcuff. Pagkalagay ng handcuff, hawakan siya sa wrist guard niya, sa rest, at alalayan sa siko at patayuin. Pag nakatayo na, no? Ikalso yung paa sa sakong niya, no? Naka-fit together. Para ang purpose niyan ay kung mag-restrain siya, mag-resist siya, isang hatak mo lang sa kanya sa likod ay ma-outbalance na siya, no? Ma-outbalance na siya. Yan ang purpose niyan. Pag hawak mo na, no? Search sa likod. Search ka kung may dala pa siyang mga armas o kahit anong dala niya at i-lock yung pusas, no? Para kung sakali na mayroon siyang dalang pin or susi ay hindi niya ito basta-bastang mabuksan. Pareho, no? Kaliwat kanan, once nalilipat ka, i-lock yung pusas, no? Tapos alalayan na siya, saka mo na siya basahan ng Miranda rights or anti-torture.